kwentuhan tayo habang ako ay nagtatrabaho. Para hindi naman nakakabuhay. Para lang sa kaalaman. Ako naman din ako wala naman akong maraming alam. Pero, share ko lang aking nalalaman. Dito sa amin, marami naman siguro mga vlogger na nagsabi nito. Totoo talaga itong kasabihan nila na pagdating ng 3 months, kunwari pagdating namin dito, pag na-deploy na kami, lalo na kami mga DH, mga katulong, kadama, house worker. Pagdating ng 3 months, pag natapos na yung 3 months niya, wala nang pakialam sa amin ang agency namin dito. Yun ang katotohanan. At natatawa ako dun sa ibang mga vlogger o mga content creator na alam mo yun, yung nagagalit sila sa agency na kung tutusin, wala namang alam yung agency about sa kontrata. Sa kontrata kasi, nakalagay dun yung about sa DO, about sa trabaho namin sa loob ng isang araw, na hindi naman talaga nasusunod. Diyos ko po, dekada na. Hindi naman nasusunod yan, yung 8 hours. Hindi nasusunod. Malaking yan, scam. Kaya sa mga baguhan pa lang na pupunta dito at babasahin mo yung kontrata, yung iba dyang mga amo hindi yan sumusunod. Yung iba dyang mga amo walang pakialam. Kailangan ikaw na worker, marunong kang paglaban kung ano na karapatan mo sa kontrata na yan. Lalo na sa vacation pay leave. Ako pangalawang kontrata ko na to. Yung amo ko walang problema. Binigay nila sa akin yung vacation pay leave ko. And then, ticket, back and forth. And then sa pagkain, wala akong binabayaran. Yung iba kasi, kinakaltasan pa nila kung ano-ano. Sa pagkain ko, walang problema. Wala akong nilalabas kahit ni pisong guling. Kapag gusto kong bumili, pupunta ko sa tindahan. Bumibili ako ng sarili kong pagkain. Pero pag hindi, sila talaga. Sila lang lahat. Ngayon, yung pangalawang kontrata ko, nagtaka ako, halos hindi ako pinapunta doon. Kapag may gusto nila, magsasabi ako sa kanila tapos silang bibili. Kailan lang nung pag bumalik ako galing sa Pinas, hindi na ako nakapunta ng tindahan. Wala na, hindi na ako. Pagtatakan ko. Yun ang yung, tapos kapag, kunwari, isa pa din yan, yung kapag mas na hinararamdaman tayo, magsabi tayo. Kung hindi man nila tayo pakinggan, magsabi tayo sa agency natin sa Pinas. Kung hindi rin makinig ang agency natin sa Pinas, dumiretso tayo sa polo. Diba? Kasi pag nagsabi ka na sa agency ng Pinas, tas ang agency ng Pinas magsabi dito sa agency mo, pag hindi sila makinig, sa polo. Huwag mong i-video, huwag mong i-post sa social media. Ano lang yun? Maging maging maalaga tayo sa sarili at kumain ng masustansya. Diba? Alam mo yung napanood ko. Kasi lagi ako nanonood sa tayo lagi akong updated kay Rapito. Napanood ko yung isang babae na hindi na umabot sa hospital na na siya. Kababayan natin. Age din. Kasi nakakapanlumo ba? Kasi syempre, diba? Pumunta ka dito para magtrabaho tapos uuwi ka na hirap. Talaga natin sarili natin, kumain tayo ng masustansya. Napakahirap magtrabaho at malayo sa pamilya tapos uwi lang tayo ng ganun. Ang dami nating plano para sa ating pamilya. Paano natin mapapatuloy yung katawan natin, di ba? Mayroon tayong masakit sa katawan, binapaliwala lang natin kasi sometimes yung mga amo din naman kasi wala din talagang pakialam sa worker nila. Diba? So, ingatan natin yung sarili natin mga kabayan. Higit sa lahat, ipaglaban natin mga nasa kontrata natin. Yun lang po. Bye.